Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa Gmelina. Kasi itong Gmelina ay pamilyar natin na kahoy na kadalasan nasa paligid lang natin. Maliban na ito ay ginagamit para sa pagiging parte ng mga bahay natin, furniture, ginagamit din ito bilang uling, charcoal, ginagamit din ito para sa reforestation ng mga lupa na wala na, mga kalbo na. Kasi itong Gmelina ay magaling para pag-prevent sa soil erosion mga kaibigan. At nakaka-attract din po ito. Itong Gmelina, nakaka-attract din ito ng mga pollinators. Yun yung mga insekto na tumutulong para mamunga yung mga tanim natin. Ina-attract din yan ng Gmelina po. At itong kahoy nito ay resistant to termites, lalo na kapag naka-season na siya, yung tuyo na siya. Hindi siya masyadong pinapansin ng mga termites or yung anay. At maliban doon, meron din po itong mga medicinal benefits mga kaibigan. Ang Gmelina ay tinatawag nilang powerful analgesic, anti-inflammatory, at ito pa, ang itong anti-inflammatory properties niya at analgesic properties ay nakakatulong para pigilan yung mga joint pains, yung arthritis mga kaibigan. Nakakagamot ito, thereby lessening the chances of chronic and autoimmune inflammatory diseases like rheumatoid arthritis and osteoarthritis. So yun, yung iba kasi, yung mga matanda, ang ginagamit nila dito yung dahon, ginagawa nilang pangtapal sa porsyon na mayroong masakit, katulad ng mga tuhod na may arthritis. Ayon naman sa ancient Indian medical literature, sabi nila Gmelina has medicinal benefits which is supported by this morphological review. Some of its pharmacological actions include healing, cytotoxicity, cardioprotection, antibacterial, antioxidant, antipyretic, analgesic, and anti-diabetic. Ayon yun sa mga Indian po mga kaibigan. Pero mayroon akong dito, yung bunga nito huwag nating kainin ha, kasi yung bunga nito ay nakakalason, nakaka-cause ng pagkahilo, suka, at diarrhea. Kaya yung mga kambing na palaging kumakain ng bunga nito, kadalasan lumalaki yung tiyan. Hindi talaga mabuti. Pero yung dahon nito pwede siyang gamitin. Yung iba nga nilalaga nila ito, yung iba pinapowder at isinama sa mga kape. Kung ilaga naman ay iniinom nila yun. Pero mas makabubuti mga kaibigan na kumonsulta din tayo muna sa mga doktor talaga. Kasi sila yung eksperto tungkol sa mga ano ang dapat nating inumin. I-share ko lang sa inyo ngayon kung ano ang benepisyo ng Gmelina. Kasi hindi lang siya pure na para sa furniture. Meron din siyang health benefits. So yun lang muna sa ngayon. Salamat at magandang araw sa ating lahat. God bless mga kaibigan.